man punta. Hi, hello everyone. Today I decided na remember natandaan nyo nung nakaraan. Pumunta ako dun sa yard, dun sa motorhome, pero nag-drain nga yung battery ko kaya hindi ko na testing, no. Ngayon sakto, ang ganda ng panahon, naku po, ang ganda, ang taas ng araw, tsaka negative -2 lang, or I think +2, sabihin ang ganda ng weather. Kaya samantalahin ko na i-recharge ko na yung battery ko. Titignan ko kung yung sasakyan kung okay talaga siya, kung walang problema mechanically. Kaya kailangan ko mag-test kasi alam nyo, bihira lang yung gantong weather dito, no, na yung matsyempohan mo na maganda. Kaya pagka nakita mo magandang weather, kahit wala sa plano, ayun, arya, you know what I mean? Kaya sige, kailangan ko siguro magmadali kasi magko-close yung yard ng 5 o'clock It's 3:30 na. So sige, kita tayo pagdating dito sa yard. Okay, bye-bye. I understand that both dads wanted me to learn. Both dads encouraged me to study, but not the same things. My highly educated dad recommended that I do what he did. Son, I want you to study hard, get good grades so you can find a safe, secure job with a big company. Go to school. While I am a huge supporter of education and lifelong learning, going to school, especially college, has become a financial nightmare. Student loan debt is at record highs, with 44 million Americans to work for 10 cents an hour. I sensed that I was about to learn something my friends wouldn't learn in school. Ready to learn? Asked Rich Dad. Absolutely, I said with a grin. I don't understand, I said. How did you feel waiting in line to see me, once to get hired and once to ask for more money? Terrible, I said. If you choose to work for money. Ito na tayo Ganda ng panahon, no? Tignan nyo, ang ganda ng sikat ng araw. Yan, no? Ang laki, Kaya ito, pasok na tayo rito ngayon. Sabi ko sa inyo, meron tayong access dito. Yan, no? Parang di tumunog, Di tumunog. So, let's do it again. Yun, tumunog na. Yun natin. Walang tao rito. Walang tao kasi wala pumupunta ganitong winter. Ako lang, siyempre gusto ko i-check Matagal na stock siya baka mamaya may problema na mechanically. So, I wanna make sure, no? So, ito yung yard dito. Ito yung yard. Bali, may bayad to, 35 yata o 30 a month. Not too bad kasi kapag sandali. My little brain and heart nearly kapag doon ka sa tawag dito, doon sa bahay mo maglalagay, masisita ka ng ng mga kapitbahay mo, rereklamo ka. Kaya dito lahat ng mga camper, mga motorhome, talaga nandito. Sandali Yan, dala ko yung 2 battery sa loob. Kasi testing ko rin yung pinaka furnace. So malalaman ko kung everything is fine in here, no? Dito sa yung motorhome. So ito yung lugar, Ito nyo. Yan, mga paradahan to ng mga talagang RV, may mga kano. Pagdating na summer niyan, wala na yan, mga yan. Kasi naglalabasan na yan So pagka winter, nandito nakaparada yan. So, videohan lang natin itong gagawin ko. Kasi ikakabit ko yung battery dito sa may gilid. Dito. Yung 2 battery. Tayo nyo lang So every time na hindi mo kasi ito pwede iwanan dito Hindi mo pwede iwanan dito sa camper. Kasi may madidrain. So kailangan sandali.
ano siya, tawag dito, tatanggalin mo kada pupunta ka. So ikakabit natin siya pareho, no? Titignan natin kung walang problema. Sandali. Nung mangyaring kinuha ko to, may nakita kong naggagawa ng mga camper. So nagpaano ko doon, binayaran ko yung Chinese Shaolin Master, no, kung tawagin ko. Nagpaturo ako sa kanya yung function ng camper, kasi iba-iba ang settings ng camper, no. So kung di mo alam, kung wala magtuturo sa'yo, hindi mo mabubuo, no? Or wala kang idea kung saan kinukuha ang power ng furnace, kinukuha yung power ng electrical, tsaka yung iba pang function ng tawag dito, function ng motorhome. So ganun, ano. So nag-hired ako ng Shaolin Master. And ayun, natutunan ko lahat, pati yung sa yung sa mga pupo sa sewage. Natutunan ko yung kung paano magtatapon ng sewage. Lahat itinuro niya sa akin. So binayaran ko siya. So sandali, diyan lang kayo, kasi hopefully itong isa walang maging problema, no? Nung sinubukan ko isa kanina, parang nag-i-spark siya. Sana nakikita nyo to, kasi wala akong wala akong kasama na magbibideo, kaya wala naman akong yung maliit ba na gorilla pad. Meron ako, hindi ko alam kung saan ko na ilagay. Oh shit, opak, nag-spark pag tumama sa metal to metal, nag-i-spark. Sana hindi sana walang mangyari. Hindi sumabog. Alam nyo, ang buhay lakasan lang ng loob, no? Anything that you do, kailangan malakas lang loob mo. Kasi pag hindi mo sinubukan yung isang bagay, hindi mo matututunan. Kailangan you have to try it, you know. And what if kapag sinubukan mo mag-success, you know what I mean? So ganun lang po ang life. Ayun guys, gumana yung isang battery ko. Yung isa dun sa may dun sa para sa sasakyan, ayan para sa sasakyan, hindi pa gumagana. Parang hirap siya mag-start. Pero ito okay, ayan auto reheat. Ito parang wala. Itong, hindi, electrical pala to. Ang microwave, electrical pala yan. Electrical yan side na yan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Natutuwa ko dun sa tinuro sa akin nung Shaolin Master, no? Ayan, gumagana yung heater. So, ito yung sa heater, sa water pump. Yan, natutunan ko lahat yung function yan. Which is before, wala akong idea. So, ito, yung heater, gumagana. Nakatodo yung heater natin. And heater comes from sa propane. Sa propane siya nang gagaling. So ito, yan yung mga may heater, panalo. Gumagana yung heater natin. Kasi kung nandito ko sa loob gaya ng before, at siyempre stay kayo, mangingisay kayo rito, malamig. Ayan gumagana na yung heater. Perfect, mainit na. Konti pa lang mainit na siya. So yun, success yung sa heater
Success. So okay, everything works here. Walang problema tong sasakyan. Mamaya kapag umandar yung umandar yung sasakyan, iikot ko siya dito sa paligid. So ito mga minor na ayusin ko dito. Kung ayusin, yan oh, kita nyo tanggal. Mga minor lang yan. Ito luma na kasi ito eh. Siyempre talagang sign of wear and tear na yan. Matagal na tong ano na to eh. So ang ganda niya, di ba? Nilinis ko na to actually. So dito namin ilalagay yung computer. Ito natatanggal to. Yung computer, yung set dito kapag nagwo-work na. So yan, dito nakaset yan. Opo rito. Ito working station din to. Ito working station din yan. Yan oh. Magiging working station din namin yan kapag umaandar na itong si Liwaliw Motorhome Office. So yan no, yung battery definitely gumagana siya. Ang nagpapaandar sa kanya propane. So ito yung pinaka room no. So wala na pala akong pwede ritong gamitin para space sa working station. So dito, it could be 2 person na pwedeng matulog dito. Tapos yan na yung mga lalagyan niya. Ayan, maliit lang talaga to, maliit. Mainit na rito, maganda. So yan yung mga lalagyanan ng mga damit, kung anong pwede mo ilagay. Mainit na, maganda. Oh, so well equipped to. At saka ang lakas humatak nito ha, nitong si bahay itik na to, version ng Canada. So ito yung ating lutuan. Hindi ko pa natetest to no. Eh wala akong ano, ewan ko kung ignition to. Hindi ko alam. Eh wala akong ano, wala akong meron ng propane, nakakarga na yung propane dito. Ewan ko lang, siguro ano to, yung apoy. So apoy yan, lutuan. Meron din oven, maliit na oven na yan. So nilinisin pa rin yan. Ito nalagyanan siguro ng mga kung ano man yan, di ba? Ito yung rep. O, kita nyo gumagana. Oh, bali propane din pala ang nagpapagana sa rep. Ayan o, propane. So ang tanong, pwede rin kasing gamitan to ng electrical eh, yung mga uso ngayon na ginagamit no. Yung tinatawag na battery, solar system. Pwede rin gawin to na ang magpatakbo dito electrical sa rep no, meron din ganun. Or pwede ka rin kumuha ng maliit na rep at yun na lang ang gamitan mo sa electrical. Yun pa ang kailangan namin, isa pa, yung electrical na parang battery siya na pwedeng, kasi itong mga ilaw dito, yan, kita nyo, yan, may ilaw. Yan, di ba na? May ilaw yan. Ang problema dyan, kapag bukas lahat yung function ng ano mo, ito, mabilis siya magde-drain. Alam mo yun, yung battery. Eh, wala pa kaming ano kasi, yan o, kita nyo, magana. Wala pa kasi kaming inverter, kung tawagin, inverter. So, pwede kang gumamit ng ganito. Yung mga ipa-plug mo lang sa mga battery operated na ano ba tawag doon? Basta may tawag doon, yung mga kalimutan ko na eh. Pero yun, yung battery pwede mo ilagay dyan. Para kung gusto mo maglagay ng extra ilaw dito. Ayan o, tingnan nyo. Paano pag turn on ito? Hindi ko alam. Sana ba? Walang button. Anyways, wala yatang bulb siya. So, yun. Madali nang magawa ng paraan. No? Hindi naman kailangan ng ano dito eh. Hindi naman kailangan ng tinatawag na malakas na power. Kasi yan lang yan lang ilaw ang kailangan mo. Isa lang dito na ganyan kahaba oh. Na LED yan eh, LED. Okay na yan. Pasok na yan. Maski rito, pwede ka rito ayan, tignan nyo, may ilaw. Oh.
Diba? So isang LED lang. Meron pa rin ako ditong LED na ilaw. Ayan o, nakikita nyo. Ito, pero kailangan ito nga, sinasabi ko sa inyo, is yung electrical na battery. So yun ang kailangan ko rito. So it's actually pretty good. I mean, everything is working just fine. This is literally ready na ito for biyahe. Kasi tinesting na nga namin ito. Tingnan ka, baka wala na yung sasakyan natin. So yun, tinesting na nga natin yan sa biyahe. So tingnan natin uli ngayon. Itetest ko itong sasakyan na battery, baka okay na siya ngayon, no? So tetest natin siya. Hinaan ko lang yung heat kasi masyadong mataas dapat naka-auto para pag naka-auto mamamatay itong tag dito kasi pag ano yan dire-diretso manual so iinit na ng gusto, mainit na, super init na rito. And another thing with that is meron din isang tinatawag na mga para sa van na mga heater din kung tawagin. Yun, pwede mong bitbitin. Pwede mong bitbitin dito yun. Sandali, may tawag ako. No, I can't be there. I'm here at the yard and taking the motorhome. Okay? You have to walk. Okay? What? There is. You have to do it. Okay. Okay, bye-bye, Lucas. Okay, so ganun na mangyayari, no? Merong mga heater na pwede mong gamitin kung ang biyahe nyo is dire-diretso, no? Winter time. Kasi nga, ginawa natin ng programa yung ating gagawing itinerary, no? So, actually, this is a very, very, typical na hindi kalakihan na motorhome. Yung apat na tao talagang medyo sabihin na natin masikip na rito. Kasi ito lang siya Ang purpose lang talaga namin is syempre meron kang pag-i-stay habang naglalakbay kami na nagwo-work, no? So, meron tong mga lutuan, may higaan na folding. It is something na yun lang ang kailangan namin. Pero kung eventually kapag gumanda yung, siyempre, alam nyo na, siyempre yung kaching natin kapag ginagawa na natin yung travel and tours, no? Na biyahe. We also thinking of, siyempre, yung merong mga slide na mas malaking unit. Kasi siyempre, mas malaki, mas maganda. Mas komportable ka, di ba? So, ganun yun. So, pansamantala, ika nga, habang may kliyang kumot, matutong mamaluktot, di ba? Ganun lang yun. So anyway, checking ko na to. Checking ko na tong baka okay na rin to. Kita mo kung sumuko kagad ako, hindi ko tinry yung isang way, maaring wala na, umayaw na ako. So nung tinek ko, binago ko yung plug, umandar na siya. So ganun yun, huwag kayo kagad susukuan, laging level lang, okay? Alright. See. Ayun. Meron tayong conclusion. Kasi, for some reason, ayaw mag-start. Di ko alam kung, di naman ako mechanic. Wala akong idea kung paano may problema sa makina or whatever. Ang ano naman, sana may makapag-suggest, no? Mayroong magaling dyan na mekaniko. Nag-i-start siya, tignan mo. Iniisip ko, ay nag-i-start na merong power pero pag in-start ko ayun ganun yung tunog, parang nang babaril. Yan ang hindi ko maintindihan. Ano ba to? Ano kaya ang conclusion nyo guys? Kung anong sa battery ba siguro? Ayaw ayaw niya pumalo. Hindi ko alam kung sa battery, pero malamang sa battery. Kasi yan. Ano kaya ibig sabihin nun guys?
Ayaw talaga. Baka masama, baka manalong masira pag ganun. So siguro I think that's it for today. I have to contact my mechanic, no, si Master, and malaman kung ano talaga ang problema nito. So it's always good to check, no, kaya naisipan ko na i-check ngayon. So yun, kaya dapat regular yung kine-check mo siya, in-inspect mo, tapos pinapa-under-under mo. Importante talaga. So I think hindi tayo success. Ngayon, titignan ko kung mapapaakyat ko yung hydraulic niya, no. Anyway guys, yun ang conclusion natin ngayon. May issue sa sasakyan, kailangan ayusin, di ba? Anyway, thank you again for watching. You have a great day. Bye.